Welcome back to my YouTube channel! Welcome back sa aking YouTube channel. And kung bago ka dito, welcome sa'yo. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, bago tayo mag-umpisa, pindutin mo na yung subscribe button sa baba and i-hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga future videos ko. So, ayun. Dapat talaga ang ikukulay ko sa hair ko is ash gray. Pero yung outcome ng first bleaching and dyeing ay pumalpak. May pagka-golden brown yung kinalabasan niya. Isinama ko pa rin yung clip at ito yung nangyari. So, ayan, for today's video, kung makikita niyo yung title sa baba, so ayan, first time ko itong gagawin, guys. Never pa akong nagpakulay ng buhok, yung binibleach. So, ngayon lang talaga, as in. Ang ginagawa lang kasi lagi sa buhok ko, syempre, haircut, rebonding, saka yung cellophane. Never pa akong nagpakulay ng buhok, so medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung magiging successful tong vlog na to. So, syempre, bago ko to gawin, guys, nag-research muna ako. Nag-edit ako ng picture ko, yung pinapalitan yung hair color, diba? Meron mga ganong apps. So, sa video ito, baka magsira tayo ng buhok, no? Huwag naman sana. Guys, yung nanay ko nga pala yung mag-a-apply sa akin sa buhok ko kasi mahirap naman kung ako lang mag-isa, diba? Nakakangawit yun, medyo mahaba pa yung buhok ko. So, itong video na to siguro kung magiging fail man siya, pa-share ko sa mga first-timers din yung magiging experience ko para alam nyo na rin yung gagawin nyo kung gusto nyo rin magkulay. Siyempre, papakita ko muna sa inyo yung mga materials na gagamitin natin. So, siyempre, kailangan natin ng bleaching powder. Paano ka mag-bleach? Walang bleach. So, ito yung bleaching powder na gagamitin natin. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung lahat ng mga materials na gagamitin natin. Lahat ng mga materials na kailangan sa description box sa baba. Pati yung mga prices nila, ilalagay ko na lang din. So, pakicheck na lang. Ganyan na siya. Ayan, kung makikita nyo. And ng 12% na oxidizers. So, yung mga gamit na gagamitin ko ay pwedeng magkaiba-iba naman ng brand. So, depende sa inyo yun. And ng colorant. So, ang color nito ay metallic gray, yung 9.01. So, yung number daw na yun yung binabanggit kapag bibili ka. So, dalawa na yung binili ko, guys, kasi nga, ayun, medyo mahaba yung buhok ko. Baka hindi magkasya pag isa lang. So, dalawa na para sure. So, kailangan din natin ng gloves, ng suklay, at ng shower cap. And magpapalit pa ako ng damit kasi baka mamansyahan. Piliin niyo yung damit na hindi na magagamit para pwedeng madumihan, mamansyahan. Kailangan din natin ng baking soda. Kailangan natin to pag magbabanlaw ng buhok. So, ihahalo siya sa shampoo para masigurado natin na wala nang matitirang bleach sa buhok natin. And kailangan din natin ng keratin treatment. Pero pwede naman na wag na kayong gumamit nito. Pero mas maganda kung meron kayo nito. So, i-apply muna natin siya sa hair natin bago tayo gumamit ng or bago tayo mag-apply ng bleaching powder para iwas damage na rin sa buhok. Sa pagbi-bleach nga pala, dapat ma-achieve natin yung light na yellow na kulay ng buhok para mas kumulay, para ma-sure na achieve talaga yung color na gusto natin. So, ayun guys, nakapagpalit na ako ng damit ko dito and ina-applyan na ako ng nanay ko ng keratin treatment. So, ibababad natin siya sa hair natin for 5 to 10 minutes. So, mixture, guys. So, syempre, medyo mahaba yung buhok ko. Sabi dun sa na-research ko, yung ratio niya is 1:2. So, kapag 1 cup ng bleaching powder yung ginamit natin, 2 cups ng oxidizer yung ilalagay natin. So, ngayon lalagyan na natin siya ng oxidizer. 12%. So, haluin lang natin siya hanggang sa ma-achieve natin yung paste-like consistency.
Nagpapanlaw na ako ng buhok ko dito guys, and ang next na step natin is applyan na tayo ng hair colorant. Pero bago yon, syempre lalagyan muna natin ulit yung buhok natin ng keratin treatment. So ibababad natin ulit siya ng 5 to 10 minutes bago yung pinakakulay talaga. Natin para sa colorant. So, ang ratio niya is 1:1. So, kung 1 cup ng colorant yung gagamitin, tas 1 cup din dapat ng oxidizer. Ayun, after 1 week, binilitch namin siya ulit and kinulayan. So, same process lang din siya kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina sa video. Kaya hindi na namin siya ulit video kasi naipakita naman na kung paano yung process ng pag-a-apply. And, ang pinagkaiba lang dito is yung hair colorant na ginamit pero same process pa rin. So, yeah. So hi guys, this is how my hair looks like after bleaching and dyeing it for the second time. Pero syempre, hindi ko siya ginawa ng magkasunod na araw kasi sobrang delikado kapag ganun. So yung pinakita ko sa inyo kanina is yun yung outcome ng hair ko after nung unang pag-bleach. So expected ko na ganun yung kalalabasan kasi isang beses lang siya nag-bleach. So nag-research kasi ako, so sabi 3 to 4 times talaga binibleach yung hair or hanggang sa maging ganito yung kulay. Ayan. So, suot ko pa rin yung t-shirt na sinuot ko nung nakaraang linggo para mas makita nyo, di ba, kung alin ang mas bagay. Wala nang feeling ko kasi mas madidistinguish nyo kung alin yung mas bagay. So, nung nakita ko yung resulta ng hair ko after ko siyang banlawan and patuyuin dun sa first time na nag-dye ako after bleaching. So, tuwang-tuwa ako kasi okay naman siya and nag-post pa nga ako ng picture ko dun sa story ko sa Messenger na ganun yung hair color ko. Hindi ko rin in-expect ang daming nag-react. Nag-message din sa akin na bagay daw. So, syempre, natuwa ako kasi diba, nagandahan sila although failed yung part na yun kasi hindi ko na-achieve yung ash gray na hair color. Kasi kako, ayoko na maghintay ng another 1 week para mag-bleach pa ulit. Pero, ang nangyari, siguro 2 days after, dun palang nag-sink in sa akin na, ay, hindi ko pala talaga siya bet. Parang gusto ko pang lalong sirain yung hair ko. So, ayun, I decided na i-bleach ko siya ulit. Pero this time, ang ginamit ko naman na hair colorant is yung Bremod na 0.90 or yung ash. Yung ginamit ko kasi nung una is yung 9.01 or yung metallic gray. So, yung 0.19 kasi is darker siya sa 9.01. So, ito yung kinalabasan niya. Naging ash blonde siya. So, kung gusto niyo talaga ma-achieve yung certain hair color, you have to bleach your hair ng paulit-ulit or ng 3 to 4 times kasi the lighter the hair color after bleaching, the bigger the chance na makuha niyo yung gusto niyong hair color. Pero syempre, consider niyo pa rin yung condition ng hair niyo kung kaya pa ba kasi sobrang magdadry yan, sobrang magiging prone sa damage kapag nag-bleach na. So, I suggest na mag-keratin treatment kayo after the procedure para ma-lessen din yung damage na pwedeng i-cause yung pag-bleach sa hair natin. So, ayun, super satisfied and contented ako sa hair color ko ngayon. Unlike doon sa unang outcome na medyo ma-brown na hindi ko alam kung anong tawag ko sa kulay na yun. So, sinulit ko lang din kasi yung hair ko kasi bala ko rin magpa-short hair. Mas mahapdi nga pala yung pagdaday ng hair kaysa sa bleaching. Kasi sa bleaching, mainit lang siya.
Unlike doon sa hair dyeing na mainit na siya tapos may kasama pa siyang hapde. Ayun lang for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and see you on my next vlog. Bye!